Magbabayad daw ng 2 milyong piso ang ilang estudyanteng Chinese sa Cagayan para magka-diploma ayon sa nakuwang report ng Senado. Itinanggi naman niya ng mga universidad doon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Gustong paimbestigahan ng Senado ang pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Nakarating daw sa ilang senador na higit 4,000 Chinese students ngayon ang nakabase sa naturang probinsya. Banta raw ito sa seguridad ng bansa. Lalo't nasa Cagayan ang 2 dagdag na EDCA sites. Ayon sa mga natanggap na report ng ilang senador, ilang Chinese students ang nagbayad umano ng tig 2 milyong piso para magkadiploma kahit hindi naman pumapasok. Kung talagang merong ganon, i-deport natin lahat yung mga yon, di ba? I-deport natin, i-cancelahin natin yung student visa nila kung meron silang student visa. So ito ay nakaka-alarma, hindi lamang doon sa pag-allege na pinagbibili yung diploma, kung hindi yung pagdami rin. Sa dinami-dami ng lugar sa ating bansa, doon nila napiling mag-aral, doon nila napiling mag-enroll. Pero nauna nang itinanggi ng Cagayan LGU na banta sa seguridad ang mga estudyanteng Chinese na nag-aaral sa kanilang probinsya. Wala raw itong koneksyon sa West Philippine Sea. I just got a certification from PNP to Quezon City and the PNP province, that there was no reported complaints against any of these foreign students. Sa joint statement ng mga universidad sa Cagayan, racism at xenophobia o anti-China raw ang issue. Nilinaw nilang hindi 4,000 kundi higit 400 lang ang Chinese students sa St. Paul University Tuguegarao. Wala raw Chinese sa iba pang universidad sa probinsya. Mapanila raw ang aligasyong binabayaran ang diploma sa Cagayan. Hanggang $10,000 kada trimester o katumbas ng 500,000 pesos ang tuition ng foreign students at hindi raw umaabot ng 2 milyon. Kinumpirma rin ng CHED na walang Chinese sa public university sa Cagayan. Sabi naman ng Bureau of Immigration, nasa 1,500 ang student visa na inisyo nila para sa Chinese students sa Cagayan. Pero nasa 400 lang ang on-site dahil distance learning ang iba. Ayon sa security analyst na si Chester Cablaza, nakakapagtaka ang pagdami ng Chinese na tiyempo sa tensyon sa West Philippine Sea. Posible raw silang espiya, kaya dapat pa ring maghigpit. Bakit all of a sudden they arrived in waves, no? Dati-rati naman hindi ganoon, no? Although we've seen Chinese and other nationals in Cagayan Valley, but it's not like this. It's a phenomenon. Nandun yung infiltration. Those are some of the things that we have to look at kasi sa konsepto ng national security, red flag yung mga ganon. Buwelta naman ng Chinese Embassy, malisyoso ang akusasyon at paninira raw ito sa China. Ang pagdagsa ng Chinese students ay resulta raw ng cultural at educational exchange ng Pilipinas at China dahil sa kanilang matibay na bilateral relations. Masyado raw pinalalaki ng ilang politiko ang maritime issue ng China at Pilipinas para isulong ang kanilang political agenda para sirain ang kooperasyon ng dalawang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.